At para din kasi mabigyan din ng hustisya yung pagkamatay ni Tantuco dahil nga ay sa pamamagitan ng coke na ito ay na-overdose at nabalitaan kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos doon. Ayan mga pre etong mga 'to, palagi nilang sinasabi sila daw po yung nasa katotohanan at yung si Tantuco, yung pagkamatay ni Tantuco pilit nilang, idinadamay or idinadawit po si First Lady Liza Marcos dun kasi gusto nilang sirain, 'di ba? Oh, sabi nila, ang pumatay daw si First Lady Liza Marcos kasi na-overdose dahil sa, pulburo na 'yan, 'di ba? Tapos noon mga pre sinasabi nila na si First Lady Liza Marcos nasa Amerika daw, hindi pa daw pinakawalan. Oo, hindi hindi daw pinakawalan at wala daw po sa Pilipinas. Pero nakita naman po natin yung mga video ni First Lady Liza Marcos na nasa Pilipinas siya. Magbasa hanggang ngayon po nasa Pilipinas siya. Nung nasa Malacanang nga kami nakita namin si First Lady dun, 'di ba? So nandoon naman. So diyan pa lang mga pre, masasabi natin na itong, kampo ng kadiliman mga sinungaling po. 'Di ba? Wala daw po ang First Lady sa Pilipinas, pero alam mo naman po ng lahat, na nasa Pilipinas po ang First Lady. Ngayon, ito naman yung pangalawang pakulo nila. May bracelet daw yung First Lady at meron daw nakalagay doon na GPS. Alam nyo, nilagay daw ng gobyerno ng Amerika para kahit saan daw po magpunta yung First Lady, ano daw po, matutukoy kung saan po ang First Lady. Alam nyo, bawal po yun, ha? Bawal po yun at wala pong nagsasabing batas ng Amerika na pwede nilang gawin yan sa bansa nila or di kaya sa lalong-lalo na sa First Lady, no? Oh, hindi pwede nilang gawin sa ibang bansa yan at wala po silang batas na gano'n na lalagyan ka ng GPS para matukoy ka kung nasan ka, wala pong gano'n. Gumagawa ng kwento 'tong mga basurang mga garbage creator na 'to, eh, 'di ba? Oh, so yun po yung ating pag-uusapan ngayon mga pre. Ayan pero syempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Syempre may TikTok po tayo, meron po tayong Facebook, sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. So eto na mga pre, pakinggan po natin yung diskarte ng basurang ito mga pre. Tingnan natin. Binabalik na naman po yung issue ni First Lady, yung ini-issue nila sa First Lady. So, tingnan natin mga pre. At hindi rin tayo papayag na itong pangyayari na to ay ang ginawang panakitbutas dito ay yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Kaya hindi tayo papayag na talaga na hindi mailabas kung ano yung katotohanan dito. Oh, so gusto nilang palabasin na sila po yung nasa katotohanan. Kung talagang nasa katotohanan kayo, bakit nyo sinabi noon ang First Lady hindi nakauwi sa Pilipinas, nasa Amerika pa? Oh, bakit ngayon nasa Pilipinas? Oh, sabi niyo nasa Amerika, hindi pinayagang makauwi ng Pilipinas. Bakit yung First Lady ngayon nasa Pilipinas? Kung talagang nasa katotohanan kayo, dapat yung First Lady nasa Amerika ngayon. Bakit nasa Pilipinas? Sige nga. Oh, kayo pa lang nasa katotohanan eh. Mga bangag talaga itong mga ito po yung mga totoong bangag, di ba? Diba? Ito po yung totoong bangag, sa totoo lang. Di ba? Sabihin mo na ba naman na hindi pinauwi yung First Lady sa Pilipinas? 'Di ba? Bakit ba? Bakit ba ginawa 'yon? Oh, bakit niyo sinasabi 'yon? Para siraan niyo lang ang First Lady, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyo na palabasin na ang pamilyang ito ay masama, 'di ba? Oh, siyempre maniniwala sa inyo kapwa niyo tanga lang, 'di ba? Ayan yung mga pag-uusapan natin ngayong araw. Oh, at mamayang upload ko mga 2 PM. Wala O akong i-upload naman pakialam natin inyo, may ano bang tawag dito? pakialam ko sa upload mo. Ay, papakita ko sa inyo mamaya. Halika. Brasin nga natin ito muna. Meron pa dito ito. Ano yun? Ito. Ayan. So ito mga banateros, itong nangyaring pagkamatay ni Tantuco ay Pagkamatay ni Tantuco, lumang issue, binabalik. Oh. ito daw ay overdose sa coke at kasama dito si Lisa Araneta Marcos. Oh. Ngayon, itong ebidensya ay nilabas na. Oh. Ulitin nga natin. Bobo Ayan. So ito mga banateros, itong nangyaring pagkamatay ni Tantuco ay ito daw ay overdose sa coke at kasama dito si Lisa Araneta Marcos. Ngayon, itong ebidensya ay nilabas na. Nilabas na yung ebidensya. Sino ba yung naglabas na ebidensya? Kayo lang naman hindi naman kayo media. Amerika nga walang balitang ganun. Tapos kayo meron. Diba? Yung news nga sa Amerika wala nang nilalabas na ganun eh. Tapos kayo meron. Sino ba yung papaniwalaan namin? Amerika o kayo? Ha?
putang ina talaga. Oh. Alam mo, wag mo masyadong i-push yan, Jay Guevara, kasi baka mamaya mabalitaan na lang namin, Jay Guevara, isang DDS vlogger, sinampahan ng kaso ni First Lady Liza Marcos dahil sa fake news ito. Baka mamaya masampahan ka ng kaso, yari ka boy. Oh, kaya hinay-hinay sa paninira mo sa First Lady. Fake news ka. Ha? Lumabas na daw po yung ebidensya tapos yung naglabas no. Kayo din mga bayaran, mga bayaderos, kayo-kayo lang, di ba? Naglabas ng ebidensya. Okay lang sana kung maglabas ng ebidensya, mainstream media dito sa Pilipinas, news, may makikita tayong news na ganun ngayong nangyari sa Amerika, no? May news sa Amerika na ganun nga yung ginawa ng First Lady, di ba? Wala eh. Paano kami maniniwala sa'yo? Sinungaling ka, di ba? Bobo ka pa. Di ba? O, tuloy natin. At dito, ano nga ba rin ang mga pwedeng ikaso kay Lisa Araneta Marcos kung sakaling Lawyer na pala tong basurang ito. Hindi lang pala ito fake news peddler. Lawyer na lang ito. O sige, makikinig kami. Ano ba yung pwedeng ikaso kung sakaling ganon? mapatunayan nakasama at isa nga rin siya sa mga salarin sa sa dahilan ng pag-overdose ni Paulo Tantuco sa Tanga ba si Tantuco? Tanga ba? Wala ba siyang utak na ito para sa akin alam niya sa sarili niya. Kung totoo mang gumagamit yan si Tantuco, hindi. Alam niya na kung ano lang yung limitasyon niya. Bigyan ko kayo example. Ako, kung lasing na ako, alam ko yung limitasyon kung lasing na ako, pipilitin pa ako ng ng tao na yan na uminom ako. Hindi po ako papayag. Masusuka lang ako eh. Ganon din po si Tantuco. May sariling isip yan. Kung talagang totoo nga na gumagamit yan, at alam ng katawan niya yung limitasyon niya, hindi na po papayag na gumamit pa yan. Hindi na magpapadikta yan dahil hindi na nga kaya ng katawan, di ba? Nagigits niyo po? Tawag na coke. Hindi ka lang pwede idugtong baka tayo, alam niyo naman. Medyo may pagkamarte din si Lolo Whitey. At dito rin kasi hindi rin tayo papayag mga banateros dahil etong issue na to ay ito yung ginawang kaya para hindi ito makita ng taong bayan, ginawa nilang panakip butas dito ay si Pangulong Duterte at mismo tanga talaga. Paano ginawang panakip butas si Digong hindi naman po si PBBM yung nagkaso niyan. ICC yung nagdesisyon na si Digong labasan ng warrant of arrest. At siguro tumiming lang na yung time na yon ini-issue nyo si First Lady, tumiming lang na meron ng ganun, may warrant na, di ba? So, hindi pa nakitbutas yun. Desisyon yun ng korte sa ibang bansa na labasan itong si Digong ng warrant of arrest. Natsamba lang talaga, minalas-malas lang talaga kayo. At ang nag-issue naman dyan kay First Lady, kayo ini-issue nyo, sinisira nyo yung First Lady. Hindi naman po yung korte yung nagsasabing totoo nga yung pinagsasabi nyo na itong si Tantuco ay na-overdose dahil kay First Lady Liza Marcos. Korte ng Amerika, news ng Amerika, korte ng Pilipinas, wala naman pong sinasabing na may ganun nga na nangyari, di ba? Kayo lang ang gumagawa ng kwento. Alam nyo, kahit ano pang paninira nyo ngayon sa administrasyon, hindi na uubra yan. Malapit na kayo. Kung si VP Sara Duterte na rin na nagpatunay dito na ito ay totoo. Kaya papanoorin natin ito Oo, paalala po, part 6 ni Saldico, part 6. Tama ba part 6? Part 5 part 6 ito. So bago tayo po isauli ni ex-DPWH Yusek Bernardo. Alam niyo yung abot naman dito, wala naman problema dito. Talagang ako pabor po ako na ibalik yung pera na yan. Ang hindi ako pabor dito kay Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, dahil hindi ka pabor kay Ping Lacson dahil hindi siya DDS. Ganun lang naman kasimple. AKA Pinky, palitan natin, Pinky Man yan. AKA Pinky Man, yung pagiging bakla ng amo nila, pinapasa kay Senator Ping Lacson. Alam naman natin kung sinusuportahan yung Barbie dyan Diba? Barbie naman kayo lahat, mga duwag kayo. Hindi nga kayo nagpapakita sa personal. Ay, nako. Ay, wag kami. Ikaw pa, Jiggy Barra, isa ka pang duwag. Duwag ka Diba? Bakit eto nasasabi mo? Ang tanong namin, bakit yung kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., at kay Bunuan, hindi mo masabi-sabi to? Anong meron? Yun yung isa sa mga katanungan na gumugulo sa aming isipan. Na bakit hanggang ngayon, parang tikom ang bibig mo sa issue ni Martin Romualdez at ng iba pang mga involved na. Hindi naman kasi kayo pwedeng sabayan ni Ping Lacson kasi si Ping Lacson meron ito. Ayaw ni Ping Lacson ng fake news. Ngayon, kung sisirain ni Ping Lacson yung sarili niya,
kumbaga, idadamay niya si PBBM at Martin Romualdez kahit wala namang ebidensya. Ang susundin kasi ni Ping Lacson, ebidensya. Ngayon, kung itong si Ping Lacson, magsasalita siya about kay PBBM, about kay Martin Romualdez nang walang ebidensya, siya yung masisira dyan. Wala nga ebidensya eh. Bakit nyo ididiin yung dalawa? Wala nga. Diba? Ang dating dyan, parang uutuin nyo lang si Ping Lacson, magiging sunod-sunuran sa inyo. Diba? Alata namang matalino yan si Ping. Di tulad yung mga bobo. Gagawin yung pang utusan. Diba? Hindi pwede yun. Lumugar kayo, mga basura lang kayo. Ay, naku po. Na tinuturing mong boss di umano. Ay, oo, nagpapakatuta na talaga sa... Alam nyo, eto kaya siguro din na hindi pinapayagan ng tadhana or ng panahon na manalo itong si Senator Ping Lacson bilang kasi ilang takbo niya na rin sa mataas na posisyon, di ba? Siguro sabihin na natin mga ilang beses na rin. Ngayon, pinayagan na ng tadhana, nanalo. Kayo yung nagisa, sumakit ulo nyo ngayon. Di nayari kayo ngayon kay Ping Lacson. Iyak kayo ngayon. Diba? Akala nyo makukuha nyo yung si Ping Lacson. Hindi. Para sa katotohanan yan si Ping Lacson, maka-Pilipino yan. Mga bobo. Kung kayo mga pre, anong reaction nyo dito kaya sa mga pinagsasabi ni Jay Guevara ngayon? Baka ilang araw na ngayon, malaman na po natin. Jay Guevara, isang DDS vlogger, kakasuhan ni First Lady Liza Marcos. Malay mo, mangyari yun. Kasi fake news eh. Araw-araw fake news yung ginagawa. Paggising, fake news. Matutulog, walang pagsisisi sa kanyang pinaggagawang kasinungalingan. Di ba? Paggising niya, fake news na naman. Kaya good luck ha. Malay natin, kasuhan ka talaga. Kasi kailangan ng putulin yung mga sinungaling na tao. Putulin na yung kasinungalingan, di ba? So good luck sa'yo at abangan po natin yung update. So hanggang dito lang muna yung ating video. Kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below. Para naman po mabasa po natin yung inyong mga komento, yun yung reaction sa video ito mga pre. So hanggang dito lang muna mga pre. Huwag kalimutang bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan may TikTok, may Facebook po tayo. Kalimbangin nyo po yan. So hanggang dito lang po muna yung ating video. Paalam po muna pansamantala.